So, for this one, kailangan natin kunin or extract yung age from the data. So, hindi ko kasi alam kung hindi ko naabutan yung ginamit na formulas for this one ni Sir Josh kanina sa lecture. So, tuturo ko na lang yung way na alam ko. So, this is a shortcut na hindi ko masasabi if applicable sa lahat. So, meron kasi itong data natin from B is may similarities for the age. Since nakalagay dito, diba, 75 years, 69 years, 24 years, 49 years, and so on. Hindi naman kasi natin kailangan i-include yung mga months na nakalagay dyan. So, kailangan natin use yung years itself. So, gawin natin, kunin natin yung year. So, dito sa B2, 75. Then, if nakuha mo na yung una, punta tayo sa data, dito, sa taas. Then, i-flash fill lang natin siya. So, try natin. So, yan. Lumabas siya lahat. So, for flash fill, I think this is a type of tool na kukunin yung mga similarities within a column. Yan. So, nakuha na natin yung age. Kailangan natin siyang i-classify na yun. So, classification. Yan. So, for the classification, kailangan natin gamitin yung VLOOKUP. So, for that, kailangan muna natin gumawa ng table array. So, may ginawa na akong table array kanina. So, ito yung gagamitin natin. So, for this one, we're going to use VLOOKUP. VLOOKUP. Then, kunin natin si age. So, I mean si C2. So, dito tayo kukuha ng lookup value. Dito titignan ng formula kung ano yung classification niya. Then, kunin natin si table array from sheet 3, which is the G and H. Then, ang kukunin natin dito is yung pangalawa, which is the classification. Ngayon, nakuha na natin si C2. Itatype natin si false to have the exact match from the table array. So, enter natin. Then, lalabas na si classification. So, hide mo lang ito. Then, you will have your age and classification.